araw ng linggo muli sa ating lahat mga kapatid, at ito ang ating Sunday School lesson online na patuloy na tayo dito nagsasama-sama para mag-aral ang salita ng Diyos. At ngayon pong November 8, ito ang ating lesson na may pamagat na Deliverance or the Miracles of Deliverance. Ito po yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus upang gumawa ng himala at magligtas ng taong hinaalihan. Amen. At tayo manalangin mga kapatid sa ating pasimula ng ating pag-aaral. Lord God, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, na aming amang Diyos, na banal at tagapagligtas, sa pangalan mo ay dalangin po namin ang unawa sa pag-aaral na ito at anointing mo, Panginoon, ang tanging makapagbibigay ng kabusugang spiritual at para sa aming mga kaluluwa at spirito. Dalangin po namin, punuan mo, Lord, ng pag-aaral na ito, Panginoon, ng understanding ang bawat isa upang lubos na matuto sa iyong mga aral at makilala, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ikaw ang kataas-taasang Diyos, Panginoon, na tanging dapat kilalanin. At ito po ang aming niling sa pangalan mo, Panginoon, na ang kaaway hindi makapanghadlang at victory muli ang aangkinin po namin sa paghiling namin ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ang ating pong pag-aaral ay unahin natin sa pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Jesus is the great deliverer, the mighty emancipator. Praise God. He breaks every fetter and sets His children free. Tanging ang Panginoong Hesus po ang nakapagpapalaya sa tao na pinahirapan ng pagkakaalipin at lahat pa ng mga sari-saring masamang bagay. Praise God. And there is no other type of bondage greater than that of demon possession. Dito po ang magiging mga paksa natin sa ginawa ng Panginoong Hesus during His ministry. Demons are spiritual beings and they are at enmity with God. Mga spiritual na mga kaaway ito at mayroon silang kapangyarihan upang pahirapan ang tao. At sila ay mayroon din kapangyarihan na yung makipag-usap kung sila ay ito-confront. At narito, tinatawag din sila sa Biblia na mga unclean spirits. At yun yung nagagawa nila. Demons may possess men. Aalihan sa saniban ang tao at masasaktan ang tao. Mahirapan, masusugatan at sari-saring masama ang mangyayari sa kanilang sinapian. Amen. At note natin na ang mga demonyo ay kumikilala sa Diyos, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi sa James chapter 2 verse 19 na demons believe the power of God and tremble. Kilala nila ang Diyos at nangangatal sila. Amen. In this lesson, we shall study some miracles of deliverance from demon power. Unang-una po, basahin natin yung demoniac in the synagogue. Ito po yung unang pagpapalayas ng Panginoong Hesus sa masamang espiritu upang umalis sa katawan ng isang tao. Basahin natin sa Mark chapter 1 verses 21 to 28. At ganito rin po ang nasa Luke chapter 4 verses 31 to 37. Amen. Yung una, Marcos 1:21 hanggang 28 at yung ikalawa ay nasa Lucas 4:31 hanggang 37. At ito po yung nangyari doon. This miracle took place early in our Lord's ministry. He was teaching in the synagogue. Mayroon siyang nakilalang isang lalaki na mayroong unclean spirit na sumasanib sa kanya, nananahan sa kanya. It should be noted that the demon was able to speak through this man. It also should be noted that the demon immediately knew Jesus. Nung nagsalita agad
yung demonyong nandoon sa loob ng tao na inaalihan niya, at kilala nitong espiritong ito kung sino ang Panginoong Jesus. At ang sabi doon sa Luke chapter 4 verse 34, "Let us alone." Ang sabi ng demonyo sa ating pakikipag-usap sa Panginoon, "Art thou come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God." Ang sabi ng demonyo. Praise God. At nandito yung pangangailangan ay mapalaya yung lalaking ito na inaalihan ng masamang espiritu. At nakita ito ng ating Panginoon na ito yung pangangailangan. How was the miracle performed? Jesus did two things. Dalawa po yung ginawa ng ating Panginoon. He rebuked the demon. Pangalawa, He commanded the demon to come out. At ang demonyong ito, dahil inutusan ng Panginoon na umalis, the demon had no choice but to obey. The man was thrown to the ground and the demon came out with a loud cry. At yung mga matututunang aral po dito ay ang mga ito. Demons recognize Jesus and are afraid. Kilala ng mga demonyo ang Panginoong Jesus at sila ay takot. At ikalawa, Jesus simply speaks to them and they must obey. Sabihan lang sila ng Panginoong Jesus at wala silang ibang magagawa kundi sumunod. At ikatlo, demons are able to speak through a man and may cry out when they come out of the man. Kaya yun ang ating tatandaan at mga aral na matututunan dito. Ang isa pa, a legion of demons cast out. Yung mga maraming demonyo na pinalayas ng ating Panginoong Hesus. At ito ay nasa Matthew chapter 8 verses 28 to 34. Mateo 8:28 hanggang 34. At ganun din po sa Marcos 5:1 hanggang 20 or Mark chapter 5 verses 1 to 20. At ganun din po sa Lucas 8:26 hanggang 39 or Luke chapter 8 verses 26 to 39. Ganito po ang tagpo na ang ating Panginoong Hesus at kanyang mga alagad ay tumawid doon sa dagat ng Galilea at doon to the country of Gadarenes. On the way, they encountered a terrible storm. Dito po yung may bagyo, yung unos na napakalakas na ang sabi ng mga alagad ay mamamatay na sila. At yung malakas na unos na iyon o bagyo ay pinatigil ng ating Panginoong Hesus. Paano? Inutusan din ng Panginoong Hesus ang bagyo na tumigil. At ito nga ay agad-agad humupa, nanahimik ang dagat. Praise God. At alam natin na yung dalawang tinatawag na two wild demon-possessed men who lived in the tombs ang na-encounter nila dito. At sila yung mga nakatira sa mga libingan, yung dalawang lalaki na ito. Nandito, mababasa na a man would not be bound with chains but was bound with demon powers. Malakas yung tao kahit kadena ay nakakakalag siya. He tore off his clothes and roamed through the tombs day and night, crying and cutting himself upon the rocks. Ganito po yung masamang nagagawa ng demonyo kapag inaalihan ang isang tao. Amen. The demons said that they were legion. Pagka sinabing legion, madami po. Ang ibig sabihin ng legion ay 6,000. Praise the Lord. Ganun kadami. How's the miracle performed? The demons recognized Jesus and cried out. At ang gusto nila ay huwag silang pahirapan. At tinanong ng Panginoong Hesus ang pangalan nila. At inutusan sila na umalis at iwan na yung lalaki.
The man was delivered simply at the command of our Lord. At nagpaalam din sila na kung sila ay payagan, sana doon sila lumipat sa 2,000 mga baboy. Kaya pinahintulot ng Panginoon sa kanila at doon sila napunta sa pag-alis nila doon sa taong inaalihan nila. At yung mga matututunan po ditong mga aral, unang-una, again, we see that demons know and fear Jesus Christ. At isa pa, they are cast out simply at the command of our Lord. Uutusan lang sila, aalis sila. Amen. We see the potential of a man contain evil. One man was able to contain more power than 2,000 pigs. No, yung ganong karaming demonyo, 6,000 ay nagkasya sa isang tao at lumipat doon sa 2,000 baboy. At ang naging epekto sa paglipat sa mga baboy, namatay, nalunod yung mga baboy. Amen. At ang isa pa, the man tore off his clothes when he was devil-possessed. And when he was delivered, nung nakaalis na sa kanya yung demonyo, nagdamit siya. Amen. At nandoon pa ang matututunan sa pagbasa ng mga talata na iyon sa Biblia, mga kapatid. The men who lived there were more concerned about the loss of the swine than the fact that a man had been delivered. Mas inisip pa ng mga taong nakatira doon yung pagkasayang ng maraming mga baboy kaysa sa pagkakapalaya doon sa taong inaalihan ng masamang espiritu. Kalungkot man, pero yun po yung nangyari. Many men today would rather have the swine and the demons than to see the power of God manifested to deliver the bound and the tormented. Kahit sa panahon natin ngayon, mga kapatid, maraming mga tao din ang mapapansin natin na mas hinahangad pa o gusto pa yung ibang mga bagay na katulad ng mga baboy at ng demonyo kaysa makita yung kapangyarihan ng Diyos na makapagpalaya ng isang taong pinapahirapan at inaalihan ng masamang espiritu. Praise God. 2 demoniacs delivered. Ito naman po yung ating mababasa sa Matthew chapter 9 verses 27 to 34. At ganoon din po sa Matthew chapter 12 verses 22 to 23. At doon din po sa aklat ng Lucas or Luke chapter 11 verse 14. Ito po yung tagpo. There are 2 miracles with similar nature. Amen. Ang una, ang pangangailangan, ang sabi, both men were demon-possessed. One man was dumb, the other man was both blind and dumb. The need in both cases were quite apparent. Yung pangangailangan doon sa dalawang tagpo na iyon ay magkakatulad. Praise God. How was the miracle performed? Very little was told about the method that Jesus used in these 2 cases. Hindi madetalye yung pagkabanggit sa kung paanong paraan ang pagpapalayas ng Panginoong Hesus doon sa mga demonyo, yung nagpapahirap sa mga lalaking ito. Ngunit, alam natin kung ano pa yung mga paraan na ginawa ng Panginoong Hesus sa karamihang mga ganitong tagpo. Pagka mayroong pangailangan na ganyan, ang ginagawa ng ating Panginoon, inuutusan ang mga demonyo na umalis sa kanilang sinasapian. Praise God. Result and lesson taught. These 2 miracles are performed in the presence of the Pharisees. The people who witnessed these miracles were astonished, but the Pharisees immediately began to find fault. Natin, pinakita ng Panginoong Hesus yung kapangyarihan niya at ang maraming mga tao na mangha. Ngunit yung mga Pariseo na nakakita nito ay ginawan pa nila ng masamang kahulugan ang ginawa ng Panginoong Hesus na inakusahan siyang nagpapalayas sa kapangyarihan ng demonyo. At
ito nga yung mga mali ng Pariseo na ang sabi ng Panginoong Hesus nga na kung si Satanas ay nagpapalayas kay Satanas, paanong maitatatag ang kanyang kaharian kung siya ay laban sa sarili niya? Kaya kulang talaga yung kaunawaan ng mga Pariseyong umaakusa sa ating Panginoong Hesus ng ganong paratang. Amen. Another result of these miracles was the teaching concerning the unpardonable sin sa Matthew chapter 12 verses 31 to 32. Amen. Ang isa pa, doon sa isang batang inalihan ng masamang espiritu, demoniac child healed. At ito'y mababasa po sa Matthew chapter 17 verses 14 to 21. At sa Mark, ganoon din po, Mark chapter 9 verses 14 to 29. Doon din po sa aklat ng Lucas chapter 9 verses 34 to 43. At ganun po, ang tagpo ay mayroong isang batang lalaki na inaalihan ng masamang espiritu at nahuhulog siya sa apoy, sa siga at sa tubig. At yung ama ng batang ito ay nilapit siya sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Ngunit hindi nila mapalaya yung bata sa pagkakaalipin ng masamang espiritu. At ang ama ng bata ay lumapit na sa Panginoon upang hingin ang tulong ng ating Panginoon sa kanyang awa. At makikita ang ama na ito ipinakita ng malinaw sa ating Panginoong Hesus ang pangailangan at yung kanyang anak na lalaki ay nasa makaawa-awang kalagayan at yung mga alagad ay hindi kayang palayain yung batang lalaking ito sa pagkakaalipin. Amen. How was the miracle performed? Jesus did two things here. Makikita natin sa mga talata na ang Panginoong Hesus ay nirebuke yung mga alagad niya dahil sa kanilang kakulangan sa paniniwala. At ang ikalawang ginawa ng Panginoong Hesus, ang demonyo ang nirebuke niya at ang batang lalaki ay agad-agad na palaya at umalis na yung demonyo na nagpapahirap sa bata. Praise God. Results and lesson taught. Ito po ang natutunan dito. The child was completely delivered and the disciples then inquired concerning their failure to deliver the boy. Jesus gave them a statement concerning the unlimited power of faith. He also stated that there are two things needed here kung bakit hindi na kaya ng mga alagad na palayain yung batang inaalihan ng masamang espiritu. Una, prayer. Pangalawa, fasting. Kaya sa mga ganitong cases na may isang batang lalaki na medyo mahirap palayain sa pagkakapahirap ng masamang espiritu, ay ang pananampalataya ay kailangang kalakipan ng prayer and fasting. Amen. Kaya yun po yung mga sandata na ginagamit para mas higit na makapangyarihan ang magpapalaya sa inaalihan ng masamang espiritu kaysa doon sa kanyang palalayasin. Praise the Lord. Kaya ito po yung ating lesson sa araw na ito ng November 8 sa ating pong Family Tabernacle 1 na Sunday School class sa araw na ito. Kaya pasalamatan po natin ang Panginoon. Muli tayo manalangin. Lord Jesus Christ, sa pangalan mo po, nagpapasalamat kami at muli you gave us all these lessons and knowledge, knowing you are the powerful God who delivers, our God who frees from bondage of demon possession. And we thank you, Lord, and our hearts, our faith are strengthened. And Lord, we pray that we will always be increasing our faith and learning your word, because you are the true God who manifests the power and the glory in all of heaven and earth. And we thank you, Lord, and pray
and bless this knowledge and understanding, Lord. We pray that this will always help us grow in our faith and walk in your righteousness and in your holiness. And Lord, we pray and claim victory once again in your mighty name, Jesus Christ, our Lord God. Amen. Thank you po muli mga kapatid sa inyong panonood at pakikinig. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus.